Kumusta ka na? Oh, huwag mo sabihin hindi mo na ako nakikilala. Paano mo makakalimutan ang ating class president for 4 years? Jane? Ikaw nga ba yan? Sorry, hindi kita nakilala. Oo, alam ko, mataba na ako. Paano? Mas type ng husband ko ang mataba. Eh, mas nasa-sexihan daw siya eh. Halika, pakikilala ko sa iba. Siya nga pala, I'd like you to meet Sandy. Siya ang high school queen namin during our high school days. Hmm? Pareho na pala kayong may asawa eh. Bakit ikaw? Wala pa ba? Eh, meron na rin. Kaya lang hindi ko siya kasama. Wala pa ba sila, Daisy? Oo nga pala, no? Kayong Tres Mosquiteros nung high school days pa natin, di ba? Kami ang Tres Marias de la Cuacheras, notorious sa pagkakat ng class. Daisy! Sandy? Daisy! Oh, gusto ka na? Eto, ganito pa rin. Ikaw? Siyempre. Maganda pa rin. Loka! Mas maganda ako kaysa sa'yo kahit nun. Paano? Uy, teka nga muna. Ito nga pala yung asawa ko, my husband, si Val. Mrs. Loranda ako ngayon. Val, si Sandy. Uy, siya nga pala yung kinikwento ko sa'yo madalas manalo ng Binibini Santa Monica. Nung high school pa kami. Oh. Kaya lang pa kayo kinasal. Ito talaga na hindi mo lang nang-imbita. Ay, nako, pagkatapos graduate, nagtana nga lang kami. Actually, di pa nga kami nagka-college eh. Ito kasing kaibigan mo eh. Nagmamadaling pikutin ako. Hi! Teka Utang muna, na bakit loob. tayo dito nag-uusap? Let's find a table. Sige. Oh, kumusta na ang mami at daddy mo? Eh, ayun, galing pa rin sa akin. Mula nung mag-asawa kaming dalawa ni Val, eh ba, ayaw na ang kausapin kahit na kailan. Kaya nandun kami sa Cebu, nakatira kami sa mga magulang ni Val. Oh, ayun na pala, may pagkain. Ba't di pa tayo kumain? Ano kanina pa nagreklamo si Kura ko? Hindi ka pa rin nagbabago. Laging pagkain ang nasa utak mo. Nandiyan si Sheila. Hoy! Sheila! Sheila! Ay, Daisy! Sandy! Sheila! Mawalang niya kayo. Akala ko hindi na tayo makikita kahit kailan. Uy, pero ikaw palagi ka namin nakikita sa TV show. Ay, bakit ako? Hindi pa ako nagsasawa sa kanya. Glenn? Ikaw na ba yan? Ba't ang gwapo mo ngayon? Aba siyempre. Asawa ka ba naman ng isang superstar? Eh, dapat, feeling pogi din tayo. I'd like you to meet my husband, si Val. Ito si Sheila. At yung husband, Hello. si Glenn. Hello. Hi. Hello. Hi. Ikaw, Sandy. Ano na bang nangyari sa'yo? Di ba nagpunta ng States para mag-college? Hindi nga ako nakatapos eh. After 2 years, I met this businessman. Pinoy din siya. After a whirlwind romance, we got married. Last year nga lang kami nakabalik ng Pilipinas eh. Bakit hindi mo kasama ngayong gabi? Eh, nasa abroad eh. Next week pang balik. Mrs. ano ka na ba ngayon? Peralta. Peralta. Ah! How are you related to the owners of Peralta Towers? Sa kanilang 5 magkakapatid yon. My God! You married a millionaire. Alam mo kasi nung minsan, nagsushooting kami sa mga condominium units nila. Fantastic! Puro glass windows. At may jacuzzi bawat unit, ah. Aba, pag minsan naman nandito kami sa Maynila ni Val, baka pwede mo namang may pahiramin ng isang condominium unit, kahit na may maliit lang. Saan ka na ba nakatira ngayon? Sa Cebu! Sa Cebu na kami ngayon. Nagpatayo kami ng isang department store doon. As a matter of fact, napaparenovate nga kami ngayon. It's the biggest in Cebu City. Nagpapadagdag kami ng 2 floors dahil kailangan na nga namin mag-expand. You mean you came all the way from Cebu para lang mag-attend ng reunion natin? But of course, as a matter of fact, kailangan na nga namin bumalik bukas dahil meron pa kaming business conference na i-attend ni Val. O kailan naman tayo magkikita-kita after this reunion? Aba, kailangan naman mag-get-together tayo one of these days. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I would like to announce that in our high school reunion tonight, ang mga organizers ay may napiling most popular alumna of Santa Monica High School, Class 82. At yon ay walang iba kundi ang superstar ng Gem Pictures, si Miss Sheila Centeno. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa mga organizers ng class reunion na ito.
Dahil pinagsama-sama uli nila ang mga magkakaibigan at magkakaklase ng Santa Monica Class 82. Naalala ko pa ang ating high school graduation 7 years ago. Sa graduation speech ng ating class president na si Jane Dominguez, sinabi niya na sana, kahit na ilang beses tayong mabigo sa buhay, ay patuloy pa rin tayo sa ating pangangarap. Dahil ang mundo'y sadyang mapagbigay at laging bukas sa ating mga kahilingan. Sa nakikita ko sa ngayon, sa ating mga kaklase at mga kaibigan, marami na o kung hindi man halos lahat na ang napagbigyan ng tadhana. Sa sarili ko lang ng mga kaibigan, natupad na rin ang kanilang matagal ng pangarap na nung high school pa, na sana'y makapangasawa sila ng isang lalaking makapagbibigay sa kanila ng maluwalhati at matatag na buhay at maging maligaya sa kanilang sulok sa mundo. Higit sa lahat, ibinigay sa akin ng Diyos ang matagal ko nang ipinagdarasal, na sana maging asawa ko at kasama ko sa hirap at ginhawa ang tanging lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Na kahit na naging artista ako, ay patuloy pa rin sumusuporta at nagmamahal sa akin. Si Glenn Gonzalez. Hanggang dito na ho lamang at maraming salamat sa inyong lahat. At sana patuloy pa ring matupad ang ating mga pangarap na ginto. Ayun, yung kita mo sa buong maghapon na uwi lang sa pantaksi natin. Ang hilig mo kasi. Paris niyan, sinabi ko na naman sa yung gagastos ka lang sa lintik na high school reunion yung yan. O, Paris nitong coat ko, tsaka yung damit mo. Halos ng linggo natin budget yan Tinan mo talaga ito. Paminsan-minsan mo na nga lang ako pagbibigyan, ang dami-dami mo pang reklamo. Total, nag-enjoy ka rin naman Ilang beses ka ba makakain na ganun kasarap na pagkain, Aber? Ilang beses ka ba makakapasok sa loob ng hotel, Aber? Oh, nakilala mo pang iniidolo mo si Sheila Centeno. Oh, Napakamahal naman personal appearance na yan. tingnan mo na lang ang pangarap natin na yumaman. Natupad kahit na isang gabi lang. Oh, Oo nga, isang gabing pagpapayaman. Isang buong paghihirap. O ano, may pera ka pa ba? oh, sundan. 100. Di ba paano ang bayad sa bahay? Eh, deposit to sa laundry. Pag sinuli natin itong damit, edi magkakapera na naman tayo bukas. Ano ba nangyari sa class reunion nyo? Sa magkakabarkada, ako na lang hindi kasal. Kanina namamatay ako sa inggit sa kanila. Kasama nila ang mga husbands nila. They both look so happily married. Pinagtapat mo ba sa kanilang tungkol sa atin? Na ano? Na hindi akong tunay na Mrs. Peralta? Nakirida lang ako? Sandy, alam mo naman na ayokong gamitin mo yung salitang yan. Anong gusto mong gamitin ko? Kabit? Para usan? Sandy, you know you mean more to me than just that. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi lang dahil sa mga bata. Matagal ko nang iniwanan si Margie. Jack, 5 years mo nang sinasabi sa akin yan. Hanggang kailan pa ako maghihintay? Hindi ko alam kung makakaya ko pa itong buhay na to. Pakiramdam ko, bilanggo ako sa pamumuhay na to. Kaya mo, this time totoo na. Kakausapin ko si Margie. At hindi paghiwalay na ako. Talaga? Oo.
Ano ba? Nagkiliti ako. Huwag mo na sagutin. Baka importante eh. Hello? Oh, Perry. Bakit? Hindi naman. Ha? Bakit ano nangyari? Ngayon? O, sige. Magbibihis lang ako. Give me 20 minutes. O, see you. Bye. Saan ka pupunta? Sa studio. Meron daw akong kailangang idub ng mga 10 loops eh. Ano? Magdadabing ka? Do you know it's 2 o'clock in the morning? I know. Eh kaso alam mo naman ang trabaho ko, hindi ba? Walang oras. Ipagpabukas mo na yan. Kasi daw, nasira yung ibang loops na dinab ko kahapon. Eh kailangan nang gawin yung print ng pelikula dahil nga opening na kami sa Wednesday. Kaya yun, nakiusap si Perry. Sumusobran siya. Hindi niya ba alam na may asawa ka na? Len, hindi kasalanan ni Perry yun. Sinusunod niya lang gusto ng producer. Manager lang siya, ano ka ba? Yun na nga eh. Manager mo lang siya. Pero hindi ka na pinoprotektahan. Eh sobrang na yung pinapagawa nila sa'yo eh. Wala naman sa kontrata mo na gigisingin ka nila alas 2 o alas 3 ng umaga para magtrabaho. Glenn, ilang beses na natin pinagtalunan to ah. Akala ko ba naiintindihan mo na? Look, I'm just trying to be professional about my career, kaya pinag-iingatan ko to. Eh, ang relasyon natin, kailan mo pag-iingatan? Nagpapabungo ka pa. Di ba magdadabing ka lang? Sino ba nilalandi mo sa studio? Mga technician o ang manager mo? Anong sinabi mo? O ang manager mo? Shit na buhay to. Glenn? Pwede ba, Glenn? Kung pupunta ka rin lang dito, wag mo nang bitbitin sa utak mo si Sheila. Pakiramdam ko, nakagitna siya sa atin sa kama eh. Look, why don't you just live that once and for all? At nang makapamanhikan ka na sa mga parents ko. Alam mo naman na I come from a very conservative family eh. Kailangan, traditional lang wedding natin. Ay naku, hindi ho yan. Yung bagay sa inyo. Teka, ito may isa pa. Ito. Etong bagay na bagay po yan sa inyo. Yan, yan. O, sandali lang ho, ibabalot ko na lang. Ale, bili na po kayo. Anong ginagawa mo dito? $100 na lang ho. Oo, sandali. Oo. Salamat po. Anong ginagawa mo May benta dito? ka na ba? 500 lang. Akin na yung 50. Bakit? Para ano? Eh, naubusan ng tinta ang ballpen ko eh. Tsaka kailangan ko bumili ng bagong notebook. Aabot ba ng 50 yon? Eh, pamasahe ko pa. Tsaka yung pamirienta ko. Teka. Oh, ayan. Yan ang merienda mo. Soft drinks na lang ang bibilhin mo. Sige, 50 ko. Wala bang balot? Eh, yan na lang eh. Sige. Ingat ha. Teka. Titipirin mo yung binigay ko sa'yo at baka mamaya wala nang pumasok na benta ha. Sige, good luck mo ako ha. Bakit? Exam namin sa, sa accounting. Ah, ganun ba? Okay, good luck.
Good luck din sa tinda mo. At yung mukha mo, linisin mo, oh. O, sige, bilis lakad na. Miss, o sige, bili na po kayo. Ay, ito ba ho gusto ninyo? Ay, meron din ho ibang kulay. Val! 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 Tingnan mo nga naman itong taong ito. Kaya naman pala kanina pa ako naghihintay, natutulog ito ng parang mantika. Val! Val! Gising! Val! Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ka uminom ng alak? Hindi ka naman umiinom, ah! Bigyan mo ako kape. Pinipilit mo pa kasi lumakad eh. Maupo ka na nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-expel daw sa eskwelahan, eh. Na-expel? Bakit? Inaway ko yung professor namin. Sukat mo naman pagbintangan ako, no? Ngopya dun sa examination namin kanina. Sa galit ko, sinapa ko siya. Yun, expel. Bakit mo naman ginawa yun? Dinaan mo naman sa init ng ulo eh. Alam ko, Jay, alam ko. Kanina ko pa pinagsisisihan, eh. Pero, paano ngayon yan? Anong gagawin natin? Paano na yung mga pangarap natin? Na makatapos ka at makahanap ka ng magandang trabaho para makaahon na tayo sa buwisit na kahirapan at po. Tigil lang sa pag-aaral. Sayang lang ginagastos mo sa akin, eh. Ganap lang ang trabaho. Wala ka naman natapos na kurso. Ano naman trabaho ang papasukan mo? Janitor, messenger, delivery boy. Kahit ano. Kahit malit lang sweldo. Basta't matigil ka sa pagtitinda mo sa bangketa. Hindi ganun kababaw ang ambisyon ko. Hindi lang bangketa ang gusto kong takasan. Sa lahat ng ayaw na ayaw ko, yung ginagamitan ako ng emotional blackmail. Look who's talking! Hindi ba 5 years mo na akong ginagamitan ng emotional blackmail? 5 years mo na akong binobola at binibitin para hindi kita ipagpalit? Your time is up, Mr. Jack Peralta. Naubos na ang kwerdas ng puso ko. Ayaw na tumakbo nito para sa'yo! Come on, Sandy. Hindi mo magagawa sa akin to. After all these years? You think so? 2:30 ang flight ko bukas. One-way ticket to the States. Hinihintay na ako ng mga parents ko. Please. Please. Huwag mo akong iwan. Mamamatay ako kapag nawala ka sa akin. Magsama na lang tayo sa hukay dahil 5 years mo na akong pinapatay. Sandy, wait. Kung ayaw mo akong pakawalan, kailangan pakisamahan mo ako ng lubusan. Gusto ko ng full-time father para sa batang dinadala ko. Sandy, ba't ngayon mo lang sinabi? Bakit ngayon ka lang? Natanggap mo ba yung message ko na maaga akong uwi? Natanggap. Natanggap mo pala eh. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo ba kung ilang oras na ako naghihintay?
Ngayon, alam mo na kung ano nararamdaman ko kapag hinihintay kita na umuwi galing sa shooting. Nakakabanas, di ba? Nakakatuyo ng laway. Nakakatuyo ng puso. Gumaganti ka sa akin kaya mo ginawa yon, ganon. Hindi lang yun. Gusto ko rin malaman mo na hindi ako taw-tauhan ng showbiz sa katulad mo. Hindi ako on-call na pwede mong tawagin. Kahit na anong oras na gusto mo. Sa oras na convenient sa'yo. Kung gusto mong nandito ako, kapag kailangan mo ako, kailangan nandito ka rin. Kapag kailangan kita. Wala akong magagawa. Alam mo namang artista na ako bago mo pinasok ang relasyon na to, hindi ba? Yun ang isang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. How dare you? Ito ang tatandaan mo, Sheila. Hindi na ako papayag na sasaktan mo ako muli. Tinigisan ko ng katawan ko at puso ko. Labas sa pang-aabuso mo sa akin! Ito! Ito! Ito nga ang tamang kasiping mo. Ito! Ito lang nagpapaligay sa'yo. Ito lang ang mahal mo! Wala kang karapatan tratuhin ako ng ganito. Baka nakakalimutan mo na kung sino ako at kung sino ka. Maaaring superstar ka nga sa mga baliw mong tagahanga. Pero para sa akin, you're nothing but a... Lalabas muna ako at makipagkwentuhan sa kanto. Baka mamaya, swerte na ako makatisod ng trabaho. Man. Swerte talaga itong Sheila na ito. Pumirma na naman ng 5-picture contract sa Gem Pictures. Datong na naman. Nainggit ka na naman. Abay, di naman nalala yung beauty ko sa kanya, no? At saka kung di mo ako niyaya magtanan, edi sana artista na ako ngayon. Oh, Sige, sisi mo ako. ayaw mo ba nun? Edi sana napakasalan mo isang superstar. Maging anino't alalay mo lang. Parang si Glenn kay Sheila. Di bali na. Pagkatapos, puro intriga at chismis pa. Di na bale yun. Kaya kong lusutan ng gusot at gulo. Basta't naroon ako sa tuktok at lumalangoy sa pera, pwede na akong mamatay sa kaligayahan. Kailan mo kukunin yung ibang mga gamit mo? Baka next week na lang. Kung gusto mo, padadala ko na lang sa kondominium. Wag na. Ako na lang pupunta rito para makita ko mga bata. Saan nga ba sila? Daddy! Daddy! Daddy, saan ka pupunta? Pupunta lang sa Baguio ang daddy. Daddy, sama kami ha. Gusto namin sumakay sa kabayo. Dennis, hindi pwede. May meeting ang daddy sa Baguio. Daddy, don't forget may pasalubong ha. I won't. Okay, you kiss daddy goodbye na. Daddy, take care ha. We love you. I love you too. Very much. Okay, kids. Punta na kayo sa garden. Maglaro na kayo doon. Sige na. Margie, ikaw na sana bahala sa mga bata. I know you'll be a good mother to them. More than I could ever be a better father. Or a good husband? Margie, hindi ba pinag-usapan na natin yan? Na ang marriage natin was just for convenience only. Para lamang lumago ang pera ng pamilya natin. Hindi ba? Okay. I'll shut up. Wala na akong sinabi. Thank you for being so understanding. Diyan naman ako talaga magaling eh. Wala naman akong ginawa sa 7 taon kundi intindihin ka. Bye. Ang mga bata. Alam ba ngayon mo lang ulit ako hinalikan? Mula nang pinanganak ko si Dennis?
Ano kayang papangalan natin sa anak natin kung magiging lalaki? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa naiisip yun eh. How about Jack Peralta Jr.? You mean, Hindi lang tayo magli-live in Sandy. Pupunta tayo sa States next week at kukunin ko yung divorce ko sa Las Vegas. And we'll get married. At ikaw ang magiging legal na Mrs. Jack Peralta. magkakatotoo na rin ang pangarap kong maging Mrs. Jack Peralta? Yes. A legitimate wife and mother? Yes. Jack, thank you. Oh, I love you. I love you. Bakit naman sa lahat ng trabaho yan pang pinasok mo? Marami namang iba. Kung marami, ba't pagsisikulan nakita ko? Eh paano naman night shift pa yung pinasok mo? Paano pa tayo magkikita niyan? Huwag ka mag-alala. Gigisingin kita pag uwi ko sa madaling araw. Baka sabihin mo, ginugutom kita. Baka mamaya niyan eh, palitan mo pa ako ng iba. Talaga ito, oh. Hindi naman yun ang inaalala ko, sira. Ang inaalala ko, ikaw. Mas malaki naman ang sweldo ko rito kaysa naman maglinis ng kubeta o di kaya magwalis ng kalye. Bahala ko nga eh. Pag nakipon-ipon na ako, alis kita sa lugar na to. Ititira kita dun sa Peralta Super Towers. Doon sa pinakatuktok. Kung saan di ka na maabot ni Sheila at ni Sandy. Sige, good night. Ano, okay ba sa'yo yung script? Okay naman sa akin, boss. Pero kailangan ba talaga yung mga... Yun ang role eh. Na na-involve sa sindikato. True to life story yan. Kaya maganda. Ano sa tingin mo, Perry? Di ba parang pang-drama lang image ko? Eh, hindi naman importante yun eh. Bakit si Vilma Santos sa Burlesque Queen? Huwag kang mag-alala, hindi ka maging... Wala kang pakikita rito, pero sexy dating mo. Bakit? May problema ka ba kay Direk? Wala naman ho, boss. Alam ko namang hindi niya ako bababuyin eh. Si Glenn. Hindi pa pwede. Hindi ako makakapayag. Hindi ko naaalalang humingi ako ng permiso sa'yo. Hindi ka na nahiya. Ipaglalantaran mo ang katawan mo sa buong madla. Eh ano ngayon? Hindi mo naman katawan to ah. Pero ako lang ang may karapatan na dapat makakita dyan. Glenn, kung ang tunay ngang mag-asawa walang karapatang magmay-ari ng katawan ng isa't isa, tayo pa kayang hindi naman tunay na kasal? Ah, kaya pala malakas ang loob mo. Nalaban ang gusto ko. Kung susundin ko lahat ng gusto mo, babagsak ang karir ko. Nasasaktan ako, sabi! Nirespeto mo ba ang pagkababae ko? Kung wala kang ni isang katiting na respeto para sa akin, ikaw na ang pinakamababang uri ng hayop sa paningin ko! I'm leaving you, Sheila. Makakahanap ka na ng tau-tauhan mo at manikan mo paglalaroan mo. Thank you. Mrs., magkano ba itong lahat kung papakyawin ko? Dapat nga libre na itong lahat dahil may utang ka pa nga sa akin eh. Bruhat ka! Naku, ha? Ang ganda-ganda mo. Naku, thank you. Ano, kamusta ka na? Naku, ang tagal-tagal na natin di nakikita. Oo nga eh. Ikaw naman kasi, ba't bigla ka na lang nawala? Talaga nang babayaran ko utang ko sa'yo eh. Oh, ito naman, hindi na mabiro. Hayaan mo na yon. Basta ilibre mo na lang ako itong kinakain natin. Sige. Uy, alam mo, ano ba talagang nangyari sa'yo? Ba't beauty-beauty ka na ngayon? Hindi tuloy kita nakilala. Sinuwerte lang ako dahil may pinsan akong bakla at niyaya niya akong maging sa club ng amo niya.
Pero hindi ako masyadong... Hindi ako nagpapakita ng kung ano. May lang ang damit ko. Give ka agad ng malaking tip, Mama. Hindi ka ba nahihiya? Deng, pag iniisip ko mag-uwi ako ng daang-daang datong, lumilipad ang hiya ko, no? At saka, mas nakakaya nga magtinda sa bangketa, parang ikaw pa nagmamakaawa sa mga customer, no? At saka sa club, customer pa lalapit sa'yo. Madali pang trabaho. At saka hindi ka pa sunog sa araw. Ha? Talaga bang malaking kita? Siya nga pala. Bakit kulang yung binigay mo sa akin sweldo kahapon? Bumili akong bagong sapatos eh. Tinan mo. Mukha naman matibay, di ba? Bumili ka pa. Sana pinaayos mo na lang yung luma mo. Nakapagtipid pa sana tayo. Ikaw talaga. Paggastos ko, napakakuripot mo. Pero pag luho mo naman, akala mo, milyonarya ka. Dahil yun ang plano ko maging. Nangarap na naman ang misis ko. O sige, alis na ako. Baka mamaya abutin pa ng bilyones yung usapan natin. Sige. Ingat. Oh. Okay. Sino kayo? Tawan niyo ako, mga walang iya! Mga walang iya! Ikaw ang walang hiya, Sandy. Hindi ka lang mga agaw ng asawa ng may asawa. Mga agaw ka pa ng ama ng may ama. Hindi ako narito para sa akin sarili. Kundi para sa akin dalawang anak. At ito'y para kay Rina. At ito'y para kay Dennis. At ito'y para sa anak mong magiging bastardo! Ah! Papatayin mo pala ako, ha? Papatayin muna kita! At hintayin mo pasusunurin ko, kinita mo sa impyerno! Bitiwan mo yan. Hindi! Bitiwan mo yan. Hindi!
Gagawin daw niya akong secretary. Matagal na siyang naghahanap. Buti na lang may kaibigan kang tulad ni Sheila. Kung hindi, alalang-alala na ako sa'yo. Dahil wala na nag-aalaga sa'yo. Ako rin, wala na rin akong inaalagaan eh. Alam mo, miss na kita. Paminsan pakiramdam ko, parang masisira na ulo ko sa kakaisip sa'yo. Ako rin, Jack. Ako rin. Hindi mo kaya ako palitan habang nandito ako? Hindi ko magagawa yon. Hihintayin kita. Kahit na habang buhay ako nandito? Oo, Jack. Mahal na mahal kita. Habang buhay kitang hihintayin. It's nice place. And now, ladies and gentlemen, we bring to you another 30 minutes of aerobic dancing from Sexy and their Angels. Let's give it a big hand. Daisy? Daisy? Saan nagpunta? Nandito ka na pala. Walang iya. Paskong Pasko ka, ha? May parol ka pa sa tenga. Alam mo bang
Yan ba? Ayan ang bahay, oh. Sige, salamat. Salamat, ha. Daisy? Daisy? Tao po, Daisy? Daisy? Ano nangyari dito? Parang dinaanan ng bagyo ah. Daisy? Daisy? Diyos ko, Daisy. Ano nangyari sa'yo? Daisy? 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 Oh, bakit? Si Daisy eh. It's okay, Daisy. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Daisy, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Here's your lunch. Masarap to. Ako nagluto nito. Alam niyo, hindi ko talaga malaman kung paano ko kayo pasasalamatan. Kung di siguro niyo ako kinuha nung araw na yon. Malamang patay na ako ngayon. Oo, ikaw naman. What are friends for kung hindi rin lang magdadamayan sa problema? Alam niyo, sorry talaga dun sa pagpapanggap ko nung gabing yun sa reunion natin, ha? Hindi naman sa gusto ko kayong lokohin, eh. Pero talagang, alam mo na. Huwag ka na mag-explain, Day. Lahat naman tayo nagkunwari sa isa't isa nung gabing yun, ah. Oo nga naman. Ayan, tinan mo. Eh di nagkabuko-bukuhan tuloy yung Tres Mosquiteras. De la Cuaches. Naalala ba niyo noon? Ako ang pinakamahilig magyaya ng lamyeta nung high school pa tayo. At ako naman ang pinaka-daring na makipagkilala sa mga boys. Tapos ako naman ito pinaka-ambisyosa. Gusto ko makapangasawa na isang mayaman, travel around the world. Tapos gusto ko yung masulat yung pangalan ko sa mga society pages. Yung pala, muntik naman masulat sa obituaryo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Buhay ka pa. At habang may buhay, pwede mo pang baguhin ang tadhana mo. Wala nga pwede mangyari sa akin kung palagi nakakabit ang buhay ko kay Val. Para bang siyang laging umihila sa akin pababa. Eh di iwan mo na siyang tuluyan. Hindi dapat masangkot ang karma mo sa karma niya. Makita mo ha, kung kailan ka nag-iisa, doon magkakatotoo lahat ng panaginip mo. Maniwala ka sa akin. Oo, bago ka managinip, kumain ka muna. Talaga bang kakainin ko yan? Baka may lason yan. Ayoko! Open your mouth na, baby! Oh. Hindi pa naman halata eh. Pwede ka pang mag-girdle habang may shooting. At ipitin ang baby ko sa loob. No way. Paano yan? Lumalabas ng publicity ng Anghel sa Dilim. Iniintay na ng mga tao ang pelikula natin. Eh di sabihin niyo sa kanilang buntis ako, I've got nothing to hide. Total, alam naman ng mga taong kasal ako kay Glenn. Ano ibig sabihin yan? Are you quitting showbiz for good? Babalik ka pagkapanganak mo? Remember, pumirma ka ng 5-picture contracts sa akin.
Hindi ko pa alam, Boss Gimo. Basta ang alam ko lang, sa ngayon, wala akong gagawin. Kundi magpahinga at pag-ingatan ang magiging baby ko. Let's go, Sandy. Perry, Direk. Goodbye. Paano yan? Perry, problema mo na yan. Hindi ba masama yan? Mangga tsaka gatas? Naglilihi naman siya eh. Sheila, hindi mo ba ipapaalam kay Glenn na buntis ka? Hindi. Eh bakit naman hindi? Siya lang naman ang may karapatan na malaman. Siya yung ama ng bata, hindi ba? Buti ko may pakailan pa yun. I'm sure by now nabuntis niya rin ng asawa niya. Eh magiging anak sa labas niya lang naman tong batang to eh. O ba't sasabihin ko ba sa kanya? Aba kahit na, kailangan humingi ka pa rin ng suporta dahil anak din niya yan. Hindi ko na kailangan si Glenn. Hindi ko naman kailangan ng ama ng bata eh. Kaya ko naman maging ama't ina sa kanya eh. Tawa pa? Ikaw, kailan ka natutong magluto? Di ba nung high school pa tayo, wala ka namang kahilig-hilig sa mga gawaing bahay? Eh, paano naman kasi noon kami ni Jack? Ayaw niya akong magtrabaho. Kaya wala akong ginawa, kundi hintayin siya sa bahay. Out of boredom, tinuruan ko yung sarili ko mag-bake. Ang sarap eh. Kaya eto, yan. Marunong na ako mag-bake. Mahilig kasi siya kumain eh. Nang ano? Ikaw? Sira. Ikaw, de, ba't wala pa kayo anak ni Val? Eh, ano naman ipalalamon namin dun sa bata eh kung yung banana cue lang yung pinaghahatian pa namin mag-asawa. Eh, alam mo naman ako, si Miss Takaw. Kaya nga feeling martyr ko eh. Tuwing binibigay ko yung kahuli-hulihan kong ulam sa asawa ko. Eh, miski nga noon eh. Kahit na ikaw na ang pinakamataray sa atin, ikaw pa rin ang pinakapusong mamon. O pagkaintindihan. Yamo, Day. Matatapos na rin yung mga daing mo. Yayaman ka na. Mabibili mo na lahat ng gusto mo. Magtutulungan tayong tatlo. Magbubukas tayo ng business. Di ba matagal mo ng pangarap na makapag-travel? Abay, natural. Plano ko yan, ano? Well, how do you like going to Hong Kong every 2 weeks? Talaga? Wait, Dad! Sige, sige! Pag-ibig, tunay na kayamanan, pinangarap. Sa wakas ay natupad, at sa buhay ko'y naganap. At dahil sa tuwa, sa buong madlay, aking naipahayag. Nakapalaran at mo nang ako'y ibigin mo. Tuparan ng lahat sa buhay ko. Ngayon'y di ko mapigilan ang
Yan ay isang dahilan kaya hindi ka na dinadalaw ng kirida mo. Nakalimutan ka na niya. Ipinagpalit ka na niya sa isang lalaki mas mayaman pa sa'yo. Salapi lang pala ang lunas sa kanyang pangungunila eh. Ako ang nagpasok sa'yo dito. Kaya kaya kitang palabasin kahit kailan mo gustuhin. Sa isang kondisyon. Sasama ka sa amin sa States. Kailangan ka ng mga anak mo. Kahit na alam nila munti ko ng patay ng ina nila. At kaya kong ulitin kung kailangan. At sa uulitin, sabay na tayong mamatay, Jack. At pinangako sa iyo yan. Daisy! Ay. Naku, Daisy, ikaw na ba yan? Naku, mukhang artista ka naman yan, ah. Ay, hindi naman ho, siniswerte lang. Si Val nandyan ho ba? Oo, nandiyan na. Kaninang madaling araw dumating. Ah, ganun ho ba? O, sige, salamat po. Sige. Val, Ikaw pala. Anong kailangan mo? mag-usap tayo, Val. Bakit pa? Marami nang nangyari mula nung maghiwalay tayo eh. Marami na akong pera ngayon. Hindi na tayo maghihirap. Pwede pa nga kitang pag-aralin kung gusto mo eh. Bakit? May nabigod ka ba sugar daddy? Sino yan? Ano ba ginagawa ng babae nga dito sa pamamahay ko? Hindi mo ito pamamahay. Matagal ka na umalis dito, hindi ba? Wala ka ng bahay at wala ka na rin asawa, kaya lumayas ka na rito. Dahil! Val! Ano ba? Lumayas! Bitawan mo! Ano ba? Walang hiya kayo! Palayasin mo yung babae nga dito kundi susunogin ko yung bahay na yan! Huwag ka mag-iskandalo at huwag ka nang babalik dito! Hoy, ano yung tinitingin-tingin nyo dyan? Mga sismosa? Pero hindi ka pa nagbibiro? Totoo ba talaga to? Hawak mo na mismo ang imbitasyon. Nandyan ang listahan ng nominees ng Academy Awards. Nominated ako? Oo! Congratulations! Uy, bakit ano nangyayari? Nominated si Sheila as Best Actress sa bangungot na Sheila. Congratulations! Naku, mananalo ka. Mananalo ka sigurado ako. Mananalo ka. Naku. Oy, pasalamat tayo kay Perry. Ay! Project yata niya yung bangungot. Perry, yes. Love you. Love you. Thank you, Perry. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ano? Mananalo ba talaga ako? Susuotin mo? Magkano pusta nyo? Well, Germs, dumating na tayo sa ating pinakihintay na highlight sa gabing ito ng Film Academy Awards. Ang Best Actress category. Sino kayo mananalo? Hindi ako definitely. Mabuti alam mo. Well, mga kaibigan. Ikaw naman eh, seryoso usapan. Sige na. Film Academy Yung Award ating mga presenter, mga kaibigan, yung mga paborito nating artista, Miss Beverly Berhel. And Mr. Rico Jimenez. Good evening. Good evening to you all. The nominees for Best Actress are Alicia Ortiz, for Lihim ng Lumang Simbahan, Carmen Carino, for Ben Demonyo, Sheila Centeno, for Bangungot na Pilak, Veronica Rey, for Tatlong Butil na Ginto. And the winner is Miss Sheila Centeno.
Maraming salamat ho sa inyong lahat. Dahil kayo ang nagpatotoo ng matagal ko ng pinapangarap. I would like to thank my producer, Boss Jimo of Gem Pictures, for giving me the opportunity to do a role like this, and for allowing me to do the movie Bangungot na Pilak, and my manager, Perry, for his undying support for all these years, at sa aking dalawang matalik na kaibigan na sina Daisy at Sandy, for always being there when I need them. At dahil nandirito sila ngayon, para maibahagi ko sa kanila ang aking tagumpay. At... Daisy? Sandy? Sorry ho. Eto na! Kaya mo pa ba? Ha? Oo. Gusto ko rin pala magpasalamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa akin sa batang ito sa panahon na kailangan ko siya. Siya ang nagbigay sa akin ng swerte. Kaya't para sa kanyang trophy ito, thank you! Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you! Ay, naku, Germs. Tingnan mo nga naman ang pangyayari. Nanalo na siya. Mukhang dito pa mismo sa teatro manganganak. Nadinig mo naman yung sinabi niya. Baka yun ang nagbigay ng swerte sa kanya, di ba? Baka nga. Ay! Naku! Sandali! Hawakan mo. Daisy naman, ba't dinala mo pa yan? Swerte yan, kakambal yan ng bata. Good luck, ha? Alagaan mo, ha? Kamusta na ba ho? Babae, maganda. Babae? Babae? Babae daw? Dali! Kawawa naman si Ticonzel. Litong-lito na talaga siya kung sino sa ating tatlong na. Ay, ikaw muna nalagyan ng kulong. Opsosol, teka nga kayong dalawa, ha? Kung naiingit kayo, pwede ba? Gumawa na nga kayo ng sarili ninyo. Diba, baby? Naalala ko yung baby namin ni Jack. Kung hindi siya, malaki na sana siya ngayon. Oh, ano naman ang problema mo, Donya? Wala. Nadala lang ako kay Sandy. Malaki na rin sigurong anak ni Glenn kay John. Kasi laki na rin siguro ni Gazelle. Siguro mahal na mahal din nila.
Ayan, nagreklamo na tuloy si Gazelle sa kada drama natin. Tama na nga yung iyak-iyak. Dapat magpakatatag tayong tatlo para sa batang ito. Ayokong lumaki siyang iyaking katulad nating Tres Musketera. Matagal nang na-release si Mr. Peralta. Mag-iisang buwan na ngayon. Inurong na ng misis niya ang kaso laban sa kanya. Sa pagkakaalam ko, nasa States na silang mag-asawa. Salamat ho. Sa'yo. Look, kung ano man yung problemang dinadala mo, hindi yan sapat para kunin mo ang sarili mong buhay. Sandy! Ano ba? Sandy! Tama na. Sandy, tama na. Sandy, ano ka ba? Ano sinasabi mo na isa? Ano kami dito sa buhay mo, mga muebles? Isa na lang ako. Kahurin kami. Ano kami rito? Mahal ka namin, Sandy. Mamalasakit kami sa'yo. Bigyan mo naman kami ng konting konsiderasyon. Sandy, di ba? Kapag may sinarang pintuan ng Diyos, meron din daw siyang bubuksan na pintana. Huwag mong isipin ang katapusan ng mundo mo. Dahil nawala si Jack. Umpisa pa lang to. Magbabagong buhay mo to. And this time, Sandy, please. Isipin mo naman ang sarili mo. Think of yourself. We love you, Sandy. We love you. Surprise! Surprise! Uy! Saan galing ang baby na to? Ang cute niya, no? Cute! Saan galing yan? Kaninong baby yan? Ia-adapt ko. Nakausap ko na ang mami niya eh. Baby to ng isang malayong kamag-anak ko. Iniwan daw siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi naman niya kayang alagaan. Kaya, hiningi ko na lang. Oo. Ngayong wala na si Jack, dito ko na lang ibubuhos lahat ng pagmamahal ko sa batang ito. Yan ang sinasabi kong bintanang bubuksan ng Diyos. Yun nga naisip ko eh. Ngayon pang desidido na ako mag-adapt. Tsaka naman ako nilapitan ng kamag-anak ko. Kaya, eto na siya. Papa. Ano, Daisy? Ikaw na lang sa atin tatlong wala pang baby. Ano mo suggestion ko? Mabuti pa kaya uwi mo si Val na makagawa naman kayo ng baby, di ba? Bay, I'm sorry, Nagbibiro lang naman ako, eh. It was a bad joke. Hindi naman yun, eh. Nung nakita ko yung baby, naalala ko na naman yung sarili kong pagkukulang. Pwede ka naman magka-baby kahit na kailan mo gusto, di ba?
Sabi mo noon, ayaw nyo ni Val dahil hindi nyo pa kaya. Pero ngayon, kahit na 1 dosena, you can afford it. Kahit na ako pa ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi makakatulong sa sitwasyon ko. 2 beses na ako dahil sa naapektuhan ng matis ko. Kaya di na ako pwedeng mag-anak kahit kailan. Hindi ako sanay na nagdi-dinner tayo ng ganito. Masyado tayong formal. Dati-rati kumakain lang tayo sa studio o kaya sa location. Well, siguro gusto ko mabago yung ambience natin. Yung private and romantic. Hindi ka ba talaga titigil sa kaliligaw sa akin, Perry? Sheila, I've been managing your career for the past 5 years. Gusto kong mabago naman ang papel ko sa buhay mo. I want our relationship to go beyond mere friendship or professionalism. Siguro naman kilalang-kilala mo na ako after all these years at masasabi ko rin na kilalang-kilala kita. Gusto ko mas lumalim pa ang pagkakilala natin sa isa't isa. Is this a proposal? A marriage proposal? Yes. Ah. So, gusto mo palang magbagong role mo sa buhay ko from managing my career to managing my life. Ganun ba? Sheila, alam mo ba kung bakit ako dapat mapangasawa? Well, halos mag-asawa na rin ang relationship natin. Well, except that, wala tayong physical relationship. But I think I'm the best person to understand and support you. Dahil nga kilalang-kilala kita, more than Glenn ever did or ever could. I'm sorry, Perry. Hindi pa ako handa. Alam kong I owe you a lot. Kung hindi dahil sa'yo, wala rin siguro ako sa kinilalagyan ko ngayon. Hindi ako si Sheila Centeno. Ikaw ang nag-discover sa akin. Pinulot mo ko sa kalye. You made me a star. You created me. I promise, balang araw, makakaganti rin ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kumusta? I'm okay. Ikaw? I missed you. Sandali lang, ikukuha kita ng mainom. Santi? Did you miss me? Matagal ka ng patay para sa akin. Ang ibig mo bang sabihin, mas gusto mo pang nabulok ako sa kulungan kesa nakalaya ako? Even if it meant going back to my wife? Malaya ka na ba talaga? Sinubukan namin magkasundo sa States. Pero wala rin nangyari. Hanggang sa tatanggap din niya na wala talaga mangyayari sa amin. We're just staying together just for the sake of the kids. Pero ayaw pa rin niya ako bigyan ng divorce. Dahil nakakahiya daw sa pamilya namin. Bakit ka nandito kung ganun? Paano ka nakatakas sa kanya? Wala na siya magagawa. Pumayag siya makipagbalikan ako sa'yo. Bali, 6 months ko rito. 6 months naman sa States. Hindi ba magandang arrangement, John? Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka pa rin malaya.
She just took you from one jail to another. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin malaya. Bilanggo ka pa rin. Sandy, Sandy. Please. Please. Kilala kita. I know you still love me. No! Hindi mo na ako kilala dahil nagbago na ako. Hindi na akong dating Sanding nagpamartir at muntik na dahil sa'yo. Ayoko na sa klase ng buhay na binibigay mo. Ayoko nang naghihintay at nangangarap sa wala. Ayoko sa kalahating buhay. Sandy, please. Makinig ka sa akin. Tinuruan ko nung lumimot ang sarili ko. Nasanay na akong wala ka sa buhay ko. Nagampun ako ng baby. Kapalit ng namatay nating anak. At kapalit mo sa puso ko. Malaya na ako, Jack. Akong malaya. Malaya na ako sa'yo. Naluloka ka na ba? Mahal ko pa rin si Val. Eh, paano kung abutan mo yung babae niya doon? Ipaglalaban kong karapatan kong bilang asawa. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harap niya para tanggapin uli, gagawin ko. Alam mo, Daisy, magmula po nung high school tayo, ikaw na talagang pinaka... Eh, wala naman silbi yung lalaking yun, kundi palamunin lang. Di ba? Ano ba makikita mo sa lalaking yun? Di mo nga nakita magmula nung tinanggal mo siya dito, ano nangyari sa'yo? Umasenso buhay mo. Di ang ganda ng buhay mo ngayon. Oo nga, gumanda ang buhay ko. Pero mas gaganda kung may babahagi ko ito sa taong mahal ko, hindi ba? Hindi masayang nangangarap na mag-isa. Napakalungkot. Dapat dalawa kayo para magkaroon ng kahulugan eh. Eh kung ang bagero din lang naman ang babahagian ko ng tagumpay ko, di bali na lang. Kung kinasusuklaman mo si Glenn dahil sa ginawa niyang pananakit sa'yo, huwag mong idamay lahat ng lalaki. Sinaktan ako ni Val dahil kasalanan ko. Naglihim ako sa kanya, hindi ako naging totoo. Sheila, pabayaan mo na si Daisy sa gusto niya. Buhay niya yan eh. Ah, ganun. Pagkatapos niyang sumiksik sa mga buhay natin, pagkatapos natin siyang alagaan at bigyan ng bagong pag-asa, wala ba tayong karapatan para sabihin sa kanya na huwag siyang sumama sa walang kwentang lalaking yon? Nagmamalasakit lang naman tayo ah. Hindi ako sumisiksik sa buhay niyo. Kung naalala niyo, kayo ang kumidnap sa akin sa loob ng pamamahay ko, dinala niyo dito. Bakit sinabi ko ba sa inyong gawin niyo yon? Ah, sinisisi mo pa kami. Hoy! Magpasalamat ka nga sa amin ni Sandy dahil kung hindi ka namin nahanap, matagal ka lang nasa hukay. Pwede ba? Tama na kayong dalawa, para kayong mga bata. Hindi na tayo high school. Can't we talk about this like mature adults? Teka nga muna, kanino ka ba kakampi? Wala akong kinakampihan. Pareho kayong may punto, kaya lang hindi kayo nakikinig sa isa't isa. Eh, ba't naman ako makikinig dyan kung ayaw naman niya akong intindihin? Ano namang malay niya sa pagiging asawa when she was never a wife? Hoy, correction please. Kahit na hindi kami kasal ni Glenn, para na rin kami mag-asawa. Kung gayon, dapat naiintindihan mo kung bakit gusto kong bumalik kay Val kahit na hindi siya perfect husband. Oo, dahil high school pa lang tayo, lumalabas na yung... Niyaya mo pang magtanan si Val? Bakit? Dahil natatakot ka na baka hindi kaya ipasa ng utak mo yung college. At ikaw? Ano ba kayo? Kaya ka na-insecure sa karir mo, kaya ka na-insecure sa talent mo dahil alam mong talagang wala. Alam kong alam mo na nanalo ka ng Best Actress Award hindi dahil deserving ka, kundi dahil sa laki ng pagmamahal ng manager mo. Gumawa siya ng paraan para manalo ka. Ngayon gusto mong umalis sa showbiz hindi dahil kay Gazelle, kundi dahil natatakot kang mabuki na talagang wala kang may bubuga. Sheila, tama na! Dito pa dahil marami pa akong sasabihin. Daisy, magkakaibigan tayo. Kung miserable ka dahil wala kang lalaki, huwag mo kaming idamay ni Sandy. Alam kong mahal pa rin na si Jack. Pero tinanggihan niya ito dahil gusto niya matulad sa'yo. Matigas ang puso. Ba't di mo tanggalin ang maskara mo at aminin na tao ka rin? Na si Glenn pa rin ang... Daisy! Sheila, ano ba? Magkakaibigan tayo, Daisy! Wala akong kaibigang ingrata. Pinagsisisihan ko na iniligtas ko pang buhay mo. Pinagsisisihan ko na inahon pa kita sa imbornal na pinaglalanguyan mo. Hindi porket utang ko sa iyong buhay ko, pwede mo nang angkinin. Kung ang pinuhunan mo sa akin ang inaalala mo, don't worry. Mabayaran kita. Ultimo sentimo. Kung kailangang ibenta ko, kung gagawin ko, matubos lang ang kaluluwa ko sa'yo.
Sige na, isa lang. Ang dami-daming tao dito eh. Ang dami doon na lang sa bahay. Wala akong pakialam sa mga kapitbahay natin, ha? Sige na, isa lang. Sige. Fred? Walang hiya ka. Sinabi ko sa'yo, layuan mo asawa ko! Fred, naloloko ka na ba? Ibaba mo yan! Walang hiya ka pa, Brenda! Halika dito! Halika! Bitawan mo ako! Nabaril si Ma! Mahal? 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 Mahal mo ako iwan. Mahal kita, mahal. Daisy? Sandy? Condolence. I'm sorry. I'm sorry. Sarap! Tingnan mo. Gustong-gusto niya. Oh, gusto mo? Oh. May sasabihin ako sa inyong dalawa. Ano? Pakakasal na kami ni Perry. Si Perry? Bakit si Perry? Dahil mahal niya ako. Hindi mo naman siya mahal. Mahal ka rin ni Glenna. Bakit di siya ang pinakasalan mo? Eh, hindi niya naman ako pinagtiyagaan eh. Hindi katulad ni Perry. Give me 5 good reasons kung bakit pakakasalan mo siya. Okay. Una, mahal niya ako. Pangalawa, mahal niya naman si Gazelle. Pangatlo, kailangan ni Gazelle ng ama. Pang-apat, naiintindihan niya naman ako. Panlima, tao lang ako. Diba? Not good enough. Give us one more reason. Malaki ang utang na loob ko sa kanya.
Gusto mo ba? Ang ganda, Perry. Ngayon siguro naman pwede ko nang mahalikan ng future Mrs. Perry Delgado. Taxi! Hoy! Bilisan nyo na, baka mahuli pa tayo sa misa. Para mo lang dyan sa tabi. Oh, Angela. Hop. Hop. Sa ipapa. Diretso mo. Hop. Saan? Tingnan mo to. Maganda yan, di ba? Ay, oo. Oo, gusto ko yan. Ito pa. Oo. Ay, dulo no. Perry, pwede ba yon? Hanggang dito yung gown. Tapos yung sleeves pag ganito. Pag ganon, papi. Okay. Sure. Bakit? Para maiba naman, di ba? Basta ikaw. Ako bahala dito. Bakit? Oh. Yan. Ayan o. This one. Oh, maganda. Ito. This one. Oh, senyorita. Oh, you've been crying. Iniiyakan mo na ang huling araw ng iyong pagkadalaga. Sheila, bakit? Mahal ko pa si Glenn. Mahal ko pa siya. Naging duwag ako. Napakahina ko. Hindi ko pinaglaban ang pangarap namin dalawa. Dapat isinuko ko ang sarili ko sa kanya. Nakipagsapalaran ako at sinamahan ko siya sa hangganan. Dapat hindi ko siya pinakawalan. Oh, Sandy, Daisy, napisal kayo. Bakit? Kasi, alam mo, Perry... Teka, pwede ka ba namin makausap? Importante lang eh. Sometimes I think that life is just one big joke. At kadalasan hindi nakakatawa. Kaya ngayon, gagawa ko ng isang bagay na ayaw ko namang gawin. Mahal ko pa rin si Glenn. Aba, hindi ka na pwedeng umatras. You'll have to go on with it. It's too late.
Congratulations. Sweet. I wish you all the happiness. Uumpisahan na po natin ang kasal. Ngunit bago po tayo magsimula ay gusto kong malaman kung may sino mang taong naririto ngayon na makapagsasabi kung bakit ang dalawang ito ay hindi nararapat pag-isahing puso ay tumindig at magsalita na ngayon at kung wala ay tuluyang manahimik sa habang panahon. Ako po ay tumututol. Tumututol po ako sa sino man tututol na huwag matuloy ang kasalang ito. Ayan, Daisy. Ay, punta ka. Ay, huwag na yun.